bumagsak ang dibdib ko. Hindi. Impossible. Ang maalat na amoy ng dagat ang pumukaw sa akin. Ang sakit sa bawat bahagi ng aking katawan ay tila libong karayom na tumutusok. Unti-unti kong idinilat ang mga mata. Ang asul na langit, ang mga puno ng niyog na sumasayaw sa ihip ng hangin, at ang puting buhangin, lahat ay tila isang panaginip. Pero ang sikmura ko, ang pagkahilo, at ang lasa ng dagat sa aking bibig ay nagpatunay, totoo ito. Nagising ako sa dalampasigan. Ang ingay ng alon ang tanging maririnig, ngunit mas malakas pa roon ang pintig ng aking puso. Naramdaman ko ang paglamig ng pawis sa aking noo. Huminga ako ng malalim, pilit na inaalala kung anong nangyari. Ang barko. Ang malakas na alon. Ang dilim. Ang pagtawag ng pangalan ko. Tuluong. Iyon ang naisalaysay ko, ngunit ang lumabas ay tila bulong lamang. Pinilit kong bumangon, ngunit halos mawalan ako ng balanse. Ang bawat galaw ay may kaakibat na matinding kirot. Napakapit ako sa isang lumang piraso ng kahoy na inanod ng dagat. Unti-unti, nakita ko ang mga labi ng barkong sinasakyan ko. Basag, nagkalat sa dalampasigan. May ilang malalaking piraso ng bakal na nakasabit sa mga bato, tila mga buto ng isang dambuhalang hayop. Walang ibang tao. Ako lang ba? Kinilabutan ako. Nasaan ang iba? Nasaan ang mga pasahero? Ang crew? Napayuko ako, nanginginig ang mga kamay. Lumuluha ba ako? Hindi ko na naramdaman. Ang tanging naramdaman ko ay ang matinding takot at ang tanong na bumabalot sa aking isip, paano ako nakaligtas? Sa gitna ng aking pagkagulat at pagkalito, isang anino ang pumukaw sa aking paningin. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking puno ng niyog, malayo sa akin. Lalaki. Nakahiga, tila walang buhay. Sa takot at pag-asa, pinilit kong gumapang patungo sa kanya. Ang bawat paggapang ay tila 100 taon. Sir! Hoy! Gising, halos pabulong kong sabi nang makalapit ako sa kanya. Isang matikas na lalaki. May mga galo sa braso at mukha, pero mukhang hindi naman malala. Nakabuka ang kanyang bibig, hirap sa paghinga. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong kumilos. Bilang isang medical na intern, kailangan kong alalahanin ang lahat ng natutunan ko. Sir, okay ka lang? Tinapik ko ang kanyang pisngi, mahina. Gising po, sir. Unti-unti gumalaw ang kanyang mga mata. Idinilat niya ito at doon ko nakita ang isang pares ng matalim at nagtatakang mga mata. Tila hindi niya alam kung nasaan siya. Sino ka? Pabulong na tanong niya, hirap na hirap. Ako po si Aurora San Jose. Isang medical na intern. Kailangan nating tingnan ang mga sugat mo, sir. Naaksidente tayo. Biglang bumangon siya, ngunit napangiwi sa sakit. Napahawak siya sa tagiliran. Aray. Ma'am, wag po muna kayong gumalaw. May sugat kayo sa tagiliran, sabi ko, sinusubukang pigilan siya. Helio Javier, pakilala niya, habang pilit na kinakapa ang kanyang tagiliran. Nasaan tayo? Ang barko. Napakunot ang noo ko. Ang pangalang Leo Javier ay pamilyar. Isang batikang doktor. Nakita ko na ang kanyang mukha sa mga medical journals. Sino ang mag-aakala na magtatagpo kami sa ganitong sitwasyon? Naaksidente po tayo. Sa tingin ko, na-stranded tayo sa isang isla, paliwanag ko, habang sinusuri ang kanyang tagiliran. May malalim na sugat. Kailangan nating gamutin yan. May dala ba kayong first aid kit? Umiling siya, malungkot ang mga mata. Wala. Wala akong dala. Ang katahimikan sa pagitan namin ay biglang napatunayan ang tunog ng umaalon na dagat. Ang aking pag-asa ay unti-unting bumababa. Paano kami makakaligtas dito? 2 lang kami. At walang gamot. Kailangan nating makahanap ng tubig at pagkain, sabi ko, sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses. At tirahan. Hindi tayo pwedeng manatili dito sa dalampasigan. Tumango si Javier. Sa kabila ng kanyang mga sugat, may determinasyon sa kanyang mga mata. Tama ka. Pero hirap akong gumalaw. Tutulungan po kita, sabi ko, habang pinipilit kong itayo siya. Malaki siya at mabigat, ngunit pinilit ko ang aking sarili.
Kailangan naming mabuhay. Sa bawat hakbang, naramdaman namin ang matinding init ng araw at ang pagod. Habang naglalakad kami sa dalampasigan, nakakita kami ng ilang niyog na nahulog mula sa puno. Niyog! Tubig, sigaw ko kahit nahirap ako. Dahan-dahan lang, Aura, sabi niya, at sa pagkakataong iyon, tinawag niya ako sa aking pangalan. Nagkaroon ng bahagyang init sa aking dibdib. Sinubukan naming buksan ang niyog, ngunit mahirap. Hanggang sa makakita kami ng matalim na bato. Sa wakas, nagawa namin itong buksan at ininom ang tubig nito. Para itong nektar sa aming tuyot na lalamunan. Habang kami ay nagpapahinga sa ilalim ng isang puno, nakarinig kami ng kakaibang tunog. Tila tambol. Pero hindi ordinaryong tambol. May halong ritmo na hindi ko maintindihan. Nagkatinginan kami ni Javier. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at bahagyang takot. Ano yon? Bulong ko. Hindi ko alam, bulong niya rin habang nakatingin sa direksyon ng tunog. Biglang, may narinig kaming kaluskos sa likod ng mga punong niyog. Nagkatinginan kami. Ang tunog ay papalapit. Ang tambol ay lalong lumakas. Mayroon nga kaming kasama sa islang ito. Pero sino? At ano ang gusto nila? Napako ang paningin namin sa direksyon ng ingay. Ang tunog ng tambol ay tila bumabalot sa buong isla. Parang may pumulupot na yelo sa aking mga ugat. Kinabahan ako. Sino ang mga ito? Mabait ba sila o delikado? Manatili ka rito, bulong ni Javier, at kahit sugatan, may otoridad sa kanyang tinig. Titingnan ko. Pero hindi pa ako natatapos magsalita ay gumapang na siya patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Walang pag-aalinlangan. Napakagatlabi ako. Nasaan ang lakas ng loob na iyon kanina? Ang takot ay unti-unting pumalit sa pag-asa. Lumipas ang ilang minuto na tila oras. Ang bawat kaluskos sa kagubatan ay nagpapatalon sa aking puso. Hanggang sa makita ko ang anino ni Javier na bumalik kasama ang isang matandang lalaki. Malapad ang ngiti ng matanda, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Suot niya ay simpleng baro at may mga palamuti sa liig na yari sa kabibe. Huwag kayong matakot, sabi ng matanda sa Tagalog na may bahid ng lokal na accent. Ako si Mang Tonyo. Nakita ko kayong inanod ng dagat. Halina kayo, mayroon akong kailangan ipakita sa inyo. Nakahinga ako ng maluwag. Si Javier, o Leo na lang siguro ang itatawag ko sa kanya, ay tumango. Aura, siya si Mang Tonyo. Makakatulong daw siya. Naglakad kami ng dahan-dahan, sinusuportahan ko si Leo. Nakarating kami sa isang maliit na kubo na yari sa kahoy at nipa, halos nakatago sa gitna ng kagubatan. Sa loob, may mga kakaibang halaman na nakasabit at may amoy ng mga pinatuyong damo. Dito kayo magpahinga, sabi ni Mang Tonyo, habang iniaabot sa amin ang mga sariwang prutas at niyog. Alam kong gutom at uhaw kayo. Habang kumakain, napansin ko ang isang lumang libro sa sulok ng kubo. Mayroon itong mga nakasulat sa hindi ko maintindihang wika, ngunit may ilang drawing ng mga halaman at simbolo. Nakaramdam ako ng kuryosidad. Mang Tonyo, saan po kayo natuto ng mga ito? Tanong ko, habang tinuturo ang mga halaman. Dito, sagot niya at mumiti. Matagal na akong nakatira dito. Kilala ko ang bawat sulok ng islang ito. Naging gabay namin si Mang Tonyo sa mga sumunod na araw. Tinuruan niya kami kung paano maghanap ng makakain at maiinom, kung paano magtayo ng matibay na silungan, at kung paano makinig sa ingay ng kalikasan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nakikita ang galing ni Leo. Ang kanyang katalinuhan sa pag-iisip at ang kanyang determinasyon na matuto. Isang araw, habang kami ay naghahanap ng pagkain sa kagubatan, aksidente kaming nahulog sa isang malalim na hukay na natatakpan ng tuyong dahon. Ang aking paa ay napilayan. Napangiwi ako sa sakit. Aura! Ayos ka lang ba? Tanong ni Leo, mabilis na lumapit sa akin. Ang paa ko, sabi ko, halos lumuha. Agad siyang gumawa ng pansamantalang splint gamit ang mga sanga at dahon. Ang kanyang mga kamay ay malumanay, ngunit mabilis. Ang kanyang pagiging doktor ay kitang-kita sa kanyang mga kilos. Kailangan nating umakyat. Hawakan mo ang kamay ko, sabi niya. Nagkatinginan kami. Ang aming mga kamay ay nagtagpo. Naramdaman ko ang kuryente na dumaloy sa aking katawan.
Ang init ng kanyang palad ay tila nakapagpapawala ng sakit sa aking paa. Sa sandaling iyon, parang wala nang ibang importante, kundi ang kanyang presensya. Pinilit naming umakyat, magkasama, at sa wakas ay nakaahon. Pagod, pero may ngiti sa aming mga labi. Salamat, Leo, bulong ko. Walang anuman, Aura, sagot niya, at ang kanyang ngiti ay tila nagpagaan ng lahat ng pagod. Sa mga sumunod na araw, habang ako ay nagpapagaling, mas lumalim ang aming koneksyon. Nag-uusap kami tungkol sa aming buhay, sa aming mga pangarap. Ikinuwento ko sa kanya ang aking pamilya, ang aking pagnanais na maging isang mahusay na doktor. Ikinuwento rin niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga pinagdaanan bilang isang doktor, at ang kanyang pagiging anak ng isang maimpluwensyang pamilya. Hindi niya gaanong binanggit ang kanyang pamilya, ngunit nararamdaman kong may mabigat na responsibilidad siyang pinapasan. Ang ganda ng isla na ito, sabi ko isang gabi, habang nakatanaw kami sa milyon-milyong bituin. Parang mahiwaga. Parang may sarili siyang kaluluwa. Sagot ni Leo. Pero hindi natin pwedeng kalimutan na nasa panganib pa rin tayo. Hindi ito ang ating tahanan. Napatingin ako sa kanya. May kalungkutan sa kanyang mga mata. Ano ang gagawin mo pagbalik natin sa sibilisasyon, Leo? Huminga siya ng malalim. Maraming bagay. Maraming responsibilidad na kailangan kong harapin. Ang mga salitang iyon ay tila nagpatunog ng isang babala sa aking isip. May iba pa sa buhay niya. May iba pang naghihintay sa kanya. Ngunit sa ilalim ng buwan at bituin, sa mahiwagang isla na iyon, tila kami lang ang nilalang sa mundo. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan, napatakbo kami sa aming silungan. Ang hangin ay malakas at ang kidlat ay kumikinang sa kalangitan. Magkatabi kami, nanginginig sa lamig. Ang amoy ng basang lupa at dahon ay bumabalot sa amin. Napansin kong nanginginig si Leo. Inabot ko ang kanyang kamay. Nilalamig ka ba? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa aking mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng damdamin na hindi ko maintindihan. Dahan-dahan, lumapit siya sa akin. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking mukha. Ang bawat sentimetro ng paglapit niya ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Hindi, bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Hindi ako nilalamig. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa aking pisngi. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng ginhawa. Tinitigan ko siya, hindi makagalaw. Ang buong mundo ay tila nawala. Tanging kami lang. Ang ulan. At ang matinding damdamin na umusbong sa pagitan namin. Hindi ako sigurado kung ano ang mangyayari, ngunit alam kong sa sandaling iyon, ang lahat ay posible. Ang aming mga labi ay unti-unting nagkalapit. Ang labi ni Leo ay mainit, malambot. Ang bawat halik ay tila nagsasabi ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Sa gitna ng malakas na ulan at malakas na hangin, tanging ang init ng kanyang mga labi ang naramdaman ko. Ito ang simula ng aming paraiso. Ang mga araw sa Isla ng Kalayaan ay naging mga pahina ng isang pangarap. Sa piling ni Leo, tila nawala ang lahat ng takot at pag-aalala. Kami lang dalawa, sa isang mundo na tila para sa amin lamang. Tinuruan niya akong mag-igib ng tubig mula sa ilog, manghuli ng isda sa tabing dagat, at mamangka gamit ang mga troso. Sa bawat gawaing ito, mas lalo kaming nagiging malapit. Ang bawat sulyap, bawat haplos, ay nagpapatunay na ang pag-ibig ay kayang sumibol kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Magandang umaga, Aura, bulong niya isang umaga, habang tinitignan ko ang pagsikat ng araw sa silangan. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa aking bewang. Magandang umaga rin, Leo, sagot ko, at sumiksik sa kanyang bisig. Sa isla, walang orasan, walang schedule. Tanging ang sikat ng araw at ang galaw ng buwan ang aming gabay. Naging simple ang buhay, ngunit puno ng kaligayahan. Nakahanap kami ng aming sariling sagana sa mga prutas at gulay, at nagawa naming magtayo ng mas matibay na silungan. Isang hapon, habang nag-iisa ako sa ilog upang maghugas, naramdaman ko ang kakaiba sa aking katawan. Ang pagkahilo na hindi ko maintindihan. Ang pagduduwal tuwing umaga na akala ko ay dahil sa pagkain. Ang pagbabago ng aking panlasa. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi kaya. Nanginginig ang aking mga kamay habang pabalik ako sa silungan. Nakita ko si Leo na abala sa paggawa ng apoy.
Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Leo, tawag ko, at sa kanyang paglingon, nakita niya ang takot sa aking mga mata. Anong problema, Aura? Lumapit siya sa akin, may pag-aalala sa kanyang mukha. Sa tingin ko, buntis ako, bulong ko. Napatigil siya. Ang apoy ay tila nanahimik. Ang katahimikan ay bumalot sa amin. Nakaramdam ako ng takot. Galit ba siya? Magbabago ba ang lahat? Ngunit biglang umiti si Leo. Isang malapad na ngiti na puno ng tuwa. Niyakap niya ako ng mahigpit. Buntis ka? Talaga? Magkakaroon tayo ng pamilya, Aura. Isang tunay na pamilya. Ang kanyang reaksyon ay nagpawi sa lahat ng aking pagdududa. Lumuluha ako, ngunit luha ng tuwa. Magkakaroon kami ng anak. Sa gitna ng isang liblib na isla, sa kabila ng lahat ng trahedya, binigyan kami ng Diyos ng isang bagong simula. At hindi lang isa, kundi 4. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting lumabas ang katotohanang 4 ang nasa aking sinapupunan. 4 na buhay, 4 na pag-asa. Mas lalong naging maingat si Leo sa akin. Lagi siyang nasa tabi ko. Ang aming pag-ibig ay hindi lang para sa isa't isa, kundi para na rin sa mga buhay na lumalaki sa aking tiyan. Naging masayahin si Mang Tonyo sa balitang ito. Binigyan niya kami ng mga herbal na gamot upang makatulong sa aking pagbubuntis. Ang mga bata ay pagpapala, sabi ni Mang Tonyo isang araw, habang nakaupo kami sa dalampasigan. Sila ang magpapatuloy ng inyong kwento. Pero kailangan ninyong maging handa. Hindi madali ang buhay sa labas ng islang ito. Hindi ko maintindihan ang kanyang mga salita. Ano ang ibig niyang sabihin? Ngunit bago pa ako makapagtanong, nakita namin ang isang anino sa abot tanaw. Isang maliit na bangka. Pagkatapos, isa pa. At isa pa. Papalapit sa isla. Napatayo si Leo, agad na hinawakan ang aking kamay. May dumarating. Unti-unting lumaki ang mga bangka. Mga lalaking nakasuot ng uniforme. Sila ay mga rescuer. Sa wakas, maliligtas na kami. Ang saya ay bumalot sa akin, ngunit may bahagyang lungkot din matatapos na ang aming paraiso. Ang huling gabi namin sa isla ay puno ng emosyon. Magkatabi kaming nakahiga, nakatingin sa kisame ng aming silungan. Aura, bulong ni Leo, ano man ang mangyari, tandaan mo, ikaw at ang mga anak natin ang mundo ko. Lalabanan ko ang lahat para sa inyo. Pangako yan, Leo, sagot ko, at mahigpit siyang niyakap. Kinabukasan, lumapit na ang mga bangka sa dalampasigan. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng puting uniforme ang bumaba. Nagmadali silang lumapit sa amin. Cleo Javier. Ingnet Aurora San Jose, tanong ng isa sa kanila. Tumango kami. Salamat po sa Diyos at buhay kayo, sabi ng isa pa. Halina po kayo. Dadalhin na namin kayo sa Maynila. Habang kami ay sumasakay sa bangka, lumingon ako sa isla. Ang aking tahanan sa loob ng maraming buwan. Ang lugar kung saan sumibol ang aking pag-ibig. Ang lugar kung saan ako naging isang ina. Pagdating namin sa pantalan, isang grupo ng mga tao ang naghihintay. May mga kamera at mga reporter. Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang sitwasyon, ngunit naramdaman ko ang kakaibang kaba. Biglang, isang magandang babae ang humakbang papalapit kay Leo. Nakasuot siya ng eleganting damit at may ngiti sa kanyang labi. Ngunit ang ngiting iyon ay tila may halong pag-aari. Niyakap niya si Leo ng mahigpit. Leo! Salamat sa Diyos at ligtas ka, bulong niya, halos maiyak. Napakunot ang noo ko. Sino siya? Bumitaw si Leo sa yakap ng babae. Tiningnan niya ako na tila nagsisisi. Ngunit huli na. Naglakad papalapit ang babae at sa aking pagkabigla, bigla siyang humawak sa braso ni Leo at sumigaw, salamat at nakabalik na ang fiyan ko. Napako ako sa kinatatayuan ko. Ang lahat ng pag-asa, lahat ng pangako ay tila gumuho. Ang fiancé niya. Sino ang babaeng ito? At paano nangyari ito? Ang mundo ko ay biglang naging itim. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paningin. Ang ingay ng mga tao sa paligid, ang flash ng mga kamera, ang mga bulong-bulungan, lahat ay tila nagiging malabong tunog. Ang tanging malinaw sa akin ay ang mga salitang lumabas sa bibig ng babae, fiancé ko. Si Leo.
Ang Leo na nakasama ko sa isla, ang Leo na nangako sa akin ng walang hanggang pag-ibig, ay mayroong fiand. Parang may pumunit sa aking dibdib. Ang sakit ay hindi ko maintindihan. Nagkaroon ba siya ng amnesia? Hindi. Impossible. Kitang-kita ko ang gulat sa kanyang mga mata at ang pagtatangka niyang lumapit sa akin, ngunit hinarangan siya ng babae. Leo, sino siya? Tanong ng babae, na ngayon ko lang napansin ang matalas na tingin. Maganda siya, matikas, mayaman. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng otoridad at pag-aari. Sofia, kalma ka lang, sabi ni Leo, sinisikap na pakalmahin siya, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa akin. Puno ng pag-aalala, pagsisisi. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila. Nakasuot siya ng mamahaling barong at ang kanyang mukha ay seryoso. Leo, mabuti at ligtas ka na. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at may pagdududa sa kanyang mga mata. Sino ang babaeng ito? Papabayaan niyo po muna kami, sabi ni Leo, ngunit hinarangan siya ng matandang lalaki. Hindi na importante yan ngayon, Leo. May obligasyon ka sa pamilya. Sumunod ka sa akin. May pahiwatig ng banta sa kanyang tinig. Siya siguro ang ama ni Leo, si Don Ricardo. Napaurong ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ang pagkapagod, ang pagod ng paglalakbay, at ang pagkabigla ay tila sabay-sabay na sumabog sa akin. Pakiramdam ko ay mawawalan ako ng malay. Aura! Narinig kong tinawag ni Leo ang pangalan ko, ngunit hinila na siya palayo ni na Sofia at ng matandang lalaki. Parang isang eksena sa pelikula. Ang lahat ay gumagalaw ng mabilis, habang ako ay nakatayo lamang, walang kakayahang kumilos. Pumikit ako ng mariin. Nang idilat ko ang aking mga mata, wala na sila. Nakaramdam ako ng matinding pangungulila. Isang malalim na sugat ang bumukas sa aking puso. Miss, okay ka lang ba? Tanong ng isang nurse na lumapit sa akin. Okay lang po, bulong ko. Ngunit hindi ako okay. Ang lahat ay hindi okay. Dinala ako sa ospital para sa medical check-up. Habang iniisa-isa ang aking mga vital signs, pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Kailangan kong maging matatag. Para sa aking mga anak. Para sa mga buhay na nasa aking sinapupunan. Inog San Jose, congrats po, sabi ng doktor. Maganda po ang pulso ng babies nyo. Malulusog sila. Quadruplets po, tama? Umiti ako ng pilit. Ang mga anak ko. Sila ang aking lakas. Sila ang tanging nagbibigay sa akin ng pag-asa ngayon. Pagkalabas ng ospital, walang sinumang sumalubong sa akin. Ni isang pamilya ni Leo. Ni isang kaibigan. Ang aking mundo ay biglang naging napakaliit. Wala akong ibang mapuntahan. Wala akong ibang kasama. Naglakad ako ng walang direksyon sa mga kalsada ng Maynila. Ang bawat ingay ng sasakyan, ang bawat tao na dumadaan, ay tila nagpapamangha sa akin. Ibang-iba ito sa tahimik na isla. Ibang-iba sa paraiso na akala ko ay akin. Pumunta ako sa isang parke at umupo sa isang bench. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang, ngunit ang aking mundo ay madilim. Naramdaman ko ang pag-akyat ng luha sa aking mga mata. Hindi ko na napigilan. Umagos ito kasabay ng aking mga tanong. Bakit? Bakit ganito? Niloko ba ako ni Leo? O mayroon ba siyang mabigat na dahilan? Kinapa ko ang aking tiyan. Maliit pa lang, ngunit alam kong mayroon ng 4 na buhay sa loob. Sila ang aking magiging sandigan. Hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong maging malakas para sa kanila. Kailangan kong makahanap ng trabaho. Kailangan kong makahanap ng tirahan. Ngunit paano? Sino ang magtatrabaho sa akin na nagdadalang tao at walang karanasan sa labas ng internship? Lumipas ang mga araw at naging mas mahirap ang aking sitwasyon. Ang bawat pagtatangka kong makahanap ng trabaho ay nauwi sa pagkabigo. Ang pagod ay unti-unting kumakain sa aking katawan. Ang pagkain ay naging luho. Isang hapon, habang ako ay naglalakad, nakita ko ang isang lumang dyaryo sa basurahan. Ang headline, Ye Ailio Javier, anak ng Javier Group of Companies, ikinasal sa heredera ng Vergara Corporation. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ang artikulo. Ang larawan ni Leo at Sofia, nakangiti, magkahawak kamay.
Ang kanilang kasal ay gaganapin sa loob ng 1 buwan. Parang pinipiga ang aking puso. Ang bawat salita ay tumutusok sa aking kaluluwa. Bakit, Leo, bulong ko, habang pinupunasan ang aking mga luha? Bakit mo ako iniwan? Sa gabing iyon, habang ako ay nakahiga sa isang lumang karton sa gilid ng kalsada, naramdaman ko ang matinding pagod. Ang pagdududa ay unti-unting bumalot sa akin. Naging isang malaking pagkakamali ba ang lahat? Ang pagmamahal namin sa isla, ang mga pangarap namin, lahat ba ay kasinungalingan? Biglang narinig ko ang isang busina ng sasakyan. Isang itim na kotse ang huminto sa aking harapan. Bumaba ang bintana. Nakita ko ang mukha ni Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Aura, bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang aking puso ay biglang bumilis. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan ko ang lahat ng sakit. Si Leo. Dumating siya. Ngunit bago pa ako makapag-react, may narinig akong boses mula sa loob ng kotse. Leo, sino yan? Umuwi na tayo. Bakit ka huminto dyan? Si Sofia. Agad na binaba ni Leo ang bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Ang pag-asa na umusbong sa aking puso ay biglang namatay. Napabalik ako sa realidad nang marinig ang boses ni Sofia. Ang pag-asa na sandaling umusbong sa aking puso ay biglang naglaho, tulad ng bula. Binaba ni Leo ang bintana ng sasakyan. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagkagulat. Tila hindi niya inaasahang makikita ako sa ganoong kalagayan. Aura, anong ginagawa mo rito? Bulong niya, ang kanyang tingin ay bumaba sa aking tiyan, ngunit mabilis niyang iniiwas ito. Leo, sino siya? Muling tanong ni Sofia, ang kanyang boses ay maihalong inis at pagdududa. Sabi mo ay dadaan ka lang sa klinik. Tara na. Binalingan ni Leo si Sofia, ang kanyang pilit na ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala to, Sophie. Isang pasyente. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa gabi. Pasyente. Matapos ang lahat. Pilit kong tinago ang sakit na naramdaman ko. Hindi ako magpapahuli na mahina. Umuwi na tayo, dagdag ni Sofia, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa akin. May babala sa kanyang tingin na hindi ko maintindihan. Bumalik si Leo sa loob ng kotse. Huminga ako ng malalim, pilit na pinigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Nagmamaneho palayo ang kotse. Naiwan ako, nag-iisa, sa gitna ng malamig na gabi. Ang mga sumunod na araw ay naging bangungot para kay Leo. Sa tuwing umaga, paggising niya, hindi si Aura ang una niyang naiisip kundi ang mukha ni Sofia at ang anino ng kanyang ama, si Don Ricardo. Ang tinig ni Don Ricardo ay tila isang nakakatakot na awit sa kanyang isip. May obligasyon ka sa pangalan ng pamilya, Leo. Hindi mo naiintindihan, Papa, sigaw ni Leo isang gabi, habang kausap niya ang kanyang ama sa telepono. Ang bawat salita ay may bahid ng pagkabigo. Hindi ko pwedeng pakasalan si Sofia kung hindi ko naman siya mahal. May ibang mahal ako. Pag-ibig, bulong ni Don Ricardo, puno ng paghamak. Leo, ang pag-aasawa ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Sa koneksyon. Ang kasal mo kay Sofia ang magpapatibay sa ating imperyo. Ang pamilya Vergara ang kailangan natin para hindi gumuho ang lahat. Napakuyom ni Leo ang kanyang kamao. Ang kanyang ama ay walang pakialam sa kanyang nararamdaman. Ang tanging nakikita nito ay ang negosyo at ang kapangyarihan. Naalala niya ang kanyang ina. Ang kanyang ina na laging malungkot, laging nakayuko. Hindi niya maintindihan noon kung bakit, ngunit ngayon, mas naiintindihan niya. Ito ba ang naging buhay ng kanyang ina? Isang hapon, pumunta si Leo sa puntod ng kanyang ina. Tahimik ang sementeryo, tanging ang tunog ng hangin ang maririnig. Yumuko siya at hinawakan ang malamig na marmol. Ma, bakit mo ako iniwan? Bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Patawarin mo ako, hindi ko kayang sundin ang gusto ni Papa. Hindi ko kayang gawin ang ginawa mo. Biglang bumalik sa kanyang isip ang isang alaala. Bata pa siya. Siya at ang kanyang ina ay nasa isang party. Nakita niya ang kanyang ina na umiiyak sa hardin, habang kausap ang isang lalaki na hindi niya kilala. Galit na galit si Don Ricardo nang makita sila. Pagkatapos noon, mas naging malungkot ang kanyang ina.
Hanggang sa isang araw, nawala na lang siya. Aksidente daw. Hindi, bulong ni Leo. Hindi ito aksidente. Mayroong mali. Sa gabing iyon, tinawagan ni Leo ang isang private investigator. Gusto kong imbestigahan mo ang pagkamatay ng aking ina. Ang nangyari bago siya nawala. Lahat. Kinaumagahan, sinubukan ni Leo na kausapin si Aura. Alam niyang nasasaktan ito. Alam niyang kailangan niya itong ipagtanggol. Ngunit sa tuwing susubukan niyang lapitan si Aura, biglang may sumusulpot na hadlang. Minsan, si Sofia na nagpapanggap na nag-aalala sa kanya. Minsan, ang kanyang mga bantay na inutusan ni Don Ricardo. Leo, wag mo na akong pahirapan, sabi ni Aura isang beses, nang palihim niyang makita sa hallway ng ospital kung saan siya naghahanap ng trabaho. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Wala tayong future. Hindi, Aura. Mayroon, pigil niya, ngunit hinila siya ng isa sa mga bantay. Kailangan lang nating maging malakas. Tumakbo palayo si Aura. Nakaramdam si Leo ng matinding galit. Galit sa kanyang sarili. Galit kay Don Ricardo. Galit sa mundo. Isang araw pumunta si Sofia sa kanyang opisina. Nakasuot siya ng pulang damit at may ngiti sa kanyang labi na tila mailihim. Leo, sabi niya habang inilalapag ang isang file sa kanyang mesa. Napag-usapan na namin ni Papa at ng Papa mo. Napagdesisyonan na ang petsa ng kasal. Sa susunod na buwan na. Tiningnan ni Leo ang file. Ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Sofia magkatabi. Parang sinasakal siya. At isa pa, sabi ni Sofia habang lumalapit sa kanya. Nakita ko ang babaeng pasyente mo. Nalaman ko kung sino siya. Aurora San Jose. Isang intern. At nalaman ko rin kung bakit siya nasa isla. Napatayo si Leo. Anong sinasabi mo? Mumiti si Sofia, isang ngiti na may bahid ng pananalo. Nalaman ko ang lahat, Leo. Alam kong buntis siya. At alam kong sa iyo ang mga bata. Ang mundo ni Leo ay tila gumuho. Alam ni Sofia. Alam niya ang tungkol kay Aura at sa mga anak nila. Paano? Sino ang nagsabi? Huwag kang mag-alala, Leo, sabi ni Sofia at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang hawak ay malamig, kalkulado. Naiintindihan ko. Pwedeng itago ang lahat. Pwedeng magpanggap. Tulungan mo lang ako sa plano ko. Biglang tumunog ang telepono ni Leo. Ang pangalan ng private investigator ang lumabas sa screen. Agad niya itong sinagot habang nakatingin kay Sofia. Sir, may bago po akong nalaman, sabi ng investigator. Ang pagkamatay po ng ina niyo hindi po ito aksidente. May koneksyon po ang pamilya Vergara doon. At mukhang alam po ni Don Ricardo ang buong katotohanan. Nabitawan ni Leo ang telepono. Nagkatinginan sila ni Sofia. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang liwanag ng emergency room ay tila lalong nagpadilim sa aking mundo. Nagdidilim ang aking paningin at ang sakit sa aking tiyan ay tila sinasaksak ako ng paulit-ulit. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay at paa. San Jose, pakiulit po ang pangalan niyo, sabi ng nurse habang inilalagay ang A-drip sa aking braso. Mataas po ang blood pressure niyo. Delikado po sa buntis. Hirap akong huminga. Aurora. San Jose D. Narinig ko ang bulungan ng mga doktor. Quadruplets. High-risk pregnancy. Hindi maganda ang blood pressure niya. Ang mga salitang iyon ay tila mga martilyo na bumabayo sa aking utak. Ang mga anak ko. Sila. Sila ang mahalaga. Kailangan nating gawin ang lahat para sa mga bata, bulong ko sa doktor, kahit hirap ako. Ginagawa po namin ang lahat, ma'am, sagot niya, at umalis upang kausapin ang ibang nurse. Naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Paglingon ko, nakita ko si Leo. Ang kanyang mukha ay putlang-putla at puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit na tila nagpipigil ng luha. Aura, bulong niya. Anong nangyari? Bakit ka nandito? Ang mga bata nalalagay sa peligro, sagot ko, at naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking pisngi. Leo, natatakot ako. Hinawakan niya ang aking kamay mahigpit.
Hindi mangyayari yan, Aura. Nandito ako. Hindi ko kayo pababayaan. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang matinis na boses ang narinig namin. Leo! Anong nangyayari rito? Si Sofia. Nakasuot siya ng mamahaling damit at ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataka. Sophie, umuwi ka muna, sabi ni Leo, hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Umuwi? At iwanan ka rito sa babaeng yan, sigaw ni Sofia. Ano bang meron dito, Leo? Sino siya sa buhay mo? Napuno ng ingay ang emergency room. Ang mga mata ng mga nurse at doktor ay nakatingin sa amin. Naramdaman ko ang pagkapahiya. Sofia, wag dito, pakiusap ni Leo habang pilit na pinipigilan si Sofia. Hindi. Gusto kong malaman kung sino siya at bakit siya nandito kasama ka. Sa kabila ng aking matinding sakit at pagod, naramdaman ko ang galit na umusbong sa aking dibdib. Sumasakit ang aking ulo. Hindi ko kaya. Kaya ko ito, bulong ko sa sarili habang pilit na kinakalma ang aking hininga. Para sa mga anak ko. Maya-maya, narinig ko ang matamis na tibok ng puso. Hindi isa, kundi 4. Ang tunog ng mga tibok ng puso ng aking mga anak. Malakas. Mabilis. Para silang mga munting tambol na nagbibigay ng lakas sa akin. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang bawat tibok ay tila nagsasabi, laban lang, mama. Nandito kami. Biglang bumukas ang pintuan ng aking kwarto. Nakita ko si Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-aalala. Paano siya nakarating dito? Sinundan niya ako. Aura, sabi niya at lumapit sa akin. May dala akong makakatulong sa iyo. Ibinigay niya sa akin ang isang maliit na sisidlan na mailamang likido. Ang amoy ay kakaiba, ngunit pamilyar. Amoy halaman. Amoy isla. Inumin mo ito, sabi ni Mang Tonyo. Mula ito sa isla. Makakatulong ito sa iyo at sa mga bata. Nag-aalangan ako, ngunit sa puntong ito, handa akong subukan ang kahit ano. Ininom ko ang likido. Mainit ito at may bahagyang lasa ng lupa. Unti-unti naramdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Ang sakit ay unti-unting nawala. Pagkatapos ng ilang oras, sinabi ng doktor na bumaba ang blood pressure ko. Hindi sila makapaniwala sa bilis ng paggaling ko. Umiti ako kay Mang Tonyo. Alam kong siya ang dahilan. Umuwi si Sofia, ngunit hindi umalis si Leo. Nanatili siya sa aking tabi. Hinawakan niya ang aking kamay. Patawarin mo ako, Aura, bulong niya. Alam kong nasaktan kita. Alam kong may malaking pagkukulang ako. Pero hindi ko kayang iwanan kayo. Hindi kayo mawawala sa akin. Niyakap ko siya. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagdududa, alam kong mahal pa rin namin ang isa't isa. Ito ang aming pagsubok. Ito ang aming laban. Leo, kailangan nating malaman ang totoo, sabi ko, habang nakatingin sa kanya. Bakit nangyayari ito? Bakit mo kailangang pakasalan si Sofia? At bakit mo ako sinundan dito, Mang Tonyo? Ngunit bago pa siya makasagot, may kumatok sa pintuan. Isang nurse. San Jose, may pakete po kayo, sabi niya, habang iniaabot ang isang brown envelope. Kinuha ko ang pakete. Walang pangalan ng nagpadala. Nagkatinginan kami ni Leo. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Sa loob, may mga lumang larawan. Mga larawan ni na Don Ricardo at Sofia, kasama ang isang lalaki na hindi ko kilala. May mga dokumento rin. Mga lumang papel. Ano to, bulong ni Leo habang kinuha ang mga papel. At doon ko nakita ang isang litrato ng isang barko. Ang barko na sinasakyan namin. Basag, naglalayag sa gitna ng dagat. Mayroon ding mga dokumento na nagsasaad ng pagmamay-ari ng barko. Ang pangalan ng kumpanya, Javier Vergara Shipping Lines. Nagkatinginan kami ni Leo. Ang paglubog ng barko ay hindi aksidente. May koneksyon ito sa pamilya ni Leo at ni Sofia. Ang kanilang kasal. Ang lahat ay tila konektado. At ang misteryo ay nagsisimula pa lang. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang mga dokumento. Ang mga larawan sa loob ng sobre ay nagkukumpirma ng isang bagay na mas malalim kaysa sa isang simpleng aksidente.
Si Leo, sa tabi ko, ay tahimik, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla tulad ng sa akin. Hindi ito aksidente, Leo, bulong ko, ang aking tinig ay halos hindi marinig. Ang barko ito ay konektado sa pamilya ninyo at sa pamilya Vergara. Kinuha niya ang mga dokumento at sinuri. Ang mga mata niya ay nanlaki habang binabasa ang mga pangalan ng mga opisyal ng kumpanya at ang mga petsa ng kontrata. Javier Vergara Shipping Lines, basa niya. Pero bakit? Anong koneksyon nito sa kasal namin ni Sofia? Pumasok si Mang Tonyo sa kwarto at nakita ang mga nakakalat na papel sa kama. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi kayo nag-iisa sa misteryong ito, Aura. Ang dagat ay may sariling alaala. At ang mga lihim ay lumulutang sa ayaw at sa gusto ng may-ari nito. Ipinakita ko kay Mang Tonyo ang isang lumang liham na kasama sa mga dokumento. Nakasulat ito sa isang kakaibang Tagalog na may ilang salitang hindi ko maintindihan. Mang Tonyo, sana matulungan niyo akong intindihin ito. Maingat na kinuha ni Mang Tonyo ang liham. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang binabasa ang bawat linya. Unti-unti nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagiging kalmado, naging seryoso at pagkatapos ay puno ng galit. Ito ay mula sa isang kasapi ng pamilya Vergara, sabi niya, ang kanyang boses ay maihalong lamig. Ito ay sulat ng pagbabanta. Isang babala tungkol sa di dapat malaman na kasunduan. Isang kasunduan na may kinalaman sa kapangyarihan at pagtatakip ng isang krimen. Krimen, bulong ni Leo. Sagot ni Mang Tonyo. Ang paglubog ng barko ay hindi aksidente. Ito ay sinadya. Upang itago ang isang mas malaking lihim. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Sinadya? Sino? At bakit? May koneksyon ito sa pagkamatay ng nanay mo, Leo, sabi ni Mang Tonyo, habang nakatingin kay Leo. Ang iyong ina ay may nalalamang sikreto tungkol sa negosyo ng pamilya Javier at Vergara. Isang bagay na hindi dapat malaman ng publiko. At dahil doon, pinatahimik siya. Ang paglubog ng barko ay ginamit upang burahin ang anumang ebidensya. Napatayo si Leo, puno ng galit. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Hindi. Hindi ito totoo. Aksidente ang pagkamatay ng nanay ko. Iyon ang sabi ni Papa. Ang iyong ama ay mayroong sariling dahilan, sabi ni Mang Tonyo. Ang pamilya Vergara ay may malalim na koneksyon sa inyong negosyo. At ang kasal niyo ni Sofia ay isang paraan upang maging mas matatag ang kanilang relasyon at upang matago ang katotohanan. Hindi ko maintindihan ang lahat ng ito, ngunit ang isang bagay ay malinaw, may malaking lihim na pinagtataguan ang pamilya Javier at Vergara. At kami, sina Leo at ako, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Kinaumagahan, lumabas na ako ng ospital. Sinamahan ako ni Mang Tonyo. Ayaw kong bumalik sa bahay kung saan ako pansamantalang nakatira. Naramdaman ko na hindi ako ligtas doon. Sumama ka sa akin, Aura, sabi ni Mang Tonyo. May alam akong lugar kung saan ka magiging ligtas. At doon, magagawa nating magplano. Dinala niya ako sa isang lumang bahay sa isang liblib na bahagi ng Maynila. Simple ito, ngunit malinis. Sa loob, may mga libro tungkol sa batas at mga lumang dyaryo na nakakalat sa mesa. Dating abogado ako, Aura, sabi ni Mang Tonyo, na tila nababasa ang aking isip. Ngunit tumakas ako rito sa Maynila matapos ang isang trahedya. Ito ang aking santuwaryo. Dito, magagawa nating mag-isip ng malaya. Samantala, dumating si Leo sa ospital. Galit na galit ang kanyang mukha. Wala si Aura. Hindi na niya ito makita. Agad niyang tinawagan ang kanyang private investigator. Nasaan si Aura San Jose? Tanong niya. Sir, nag-check out na po siya. At may kasama siyang matandang lalaki. Base sa aming investigasyon, kilala po ang matandang iyon bilang si Attorney Antonio de la Cruz, isang dating tanyag na abogado na nagretiro dahil sa isang kontrobersyal na kaso, sabi ng investigator. Napakunot ang noo ni Leo. Attorney Antonio de la Cruz. Si Mang Tonyo ay isang abogado. Anong koneksyon nito? Agad siyang pumunta sa opisina ng kanyang ama. Nagulat si Don Ricardo nang makita ang galit sa mga mata ni Leo. Papa, mag-usap tayo, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pagbabanta. Ano ang totoo sa pagkamatay ng aking ina? At anong kinalaman ng pamilya Vergara dito?
Leo, huwag kang magpadala sa mga haka-haka, sigaw ni Don Ricardo. Ang ina mo ay namatay dahil sa sakit. Aksidente ang lahat. Hindi, sigaw ni Leo. Nakita ko ang mga dokumento. Ang barko. Ang kasal. May malaking lihim na tinatago ka, Papa. Ngumiti si Don Ricardo, isang ngiti na may bahid ng panlilinlang. Ang pag-ibig ay nagpapabulag, Leo. Ang babaeng yan ay ginagamit ka lang. Hindi mo naiintindihan ang bigat ng ating pangalan. Ang ating imperyo. Ang imperyo na pinatayo mo sa kasinungalingan at krimen, galit na tanong ni Leo. Napako ang tingin ni Don Ricardo kay Leo. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Huwag kang sumuway sa akin, Leo. Alam ko ang kaya mong gawin. At alam ko rin ang kaya kong gawin sa babaeng yan at sa kanyang mga anak. Nanginginig si Leo sa galit. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang lumaban ng tahimik. Hindi ko siya pababayaan, Papa, bulong ni Leo. At hindi ko hahayaang mawala ang hustisya sa aking ina. Pagkatapos noon, umalis si Leo. Dumiretso siya sa bahay kung saan nakatira si Sofia. Alam niyang may nalalaman si Sofia. Sofia, kailangan nating mag-usap, sabi ni Leo pagkapasok niya sa bahay. Nagulat si Sofia nang makita siya. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa umuwi? Sabihin mo sa akin ang totoo, Sofia, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng pagbabanta. Anong alam mo tungkol sa pagkamatay ng aking ina? At ang paglubog ng barko? Nag-aalangan si Sofia. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang magsinungaling sa akin, Sofia, sigaw ni Leo, ang kanyang boses ay tila kulog. Alam kong may nalalaman ka. At kung hindi mo sasabihin sa akin, sisiguraduhin kong malalaman ko ito. At kapag nalaman ko, hindi ko kayo sasantuhin. Nanginginig si Sofia. Sa wakas, bumuntong hininga siya. Ang kanyang mga mata ay lumuha. Hindi ko sinasadya, Leo, bulong niya. Kailangan kong gawin ito. Para sa aking pamilya. Pero ang totoo, ang nanay mo pinatay siya. At ang paglubog ng barko ay isang cover-up. Nagulat si Leo. Pinatay? Hindi aksidente. Sinong gumawa nito? Tanong ni Leo, ang kanyang boses ay parang bumagsak. Si Don Ricardo, bulong ni Sofia. Ang iyong ama. Siya ang utak sa lahat ng ito. Nagdilim ang paningin ni Leo. Ang kanyang ama. Ang tao na pinakamamahal niya. Ang tao na pinagkakatiwalaan niya. Siya ang pumatay sa kanyang ina. Nabitawan ko ang telepono. Ang mga salita ni Sofia ay umalinggaw sa aking tainga, si Don Ricardo. Ang iyong ama. Siya ang utak sa lahat ng ito. Ang aking ama. Ang tao na pinagmulan ko. Ang tao na pinagkakatiwalaan ko. Ang tao na nagturo sa akin ng responsibilidad at dangal. Siya ang pumatay sa aking ina. Siya ang may pakana sa paglubog ng barko. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagdurusa, ay dahil sa kanya. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang galit ay umusbong sa aking dibdib, mas matindi kaysa sa anumang naramdaman ko. Lumakad ako papalabas ng opisina ni Sofia nang walang paalam. Ang bawat hakbang ay may kasamang matinding pagnanais na harapin ang aking ama. Nagmaneho ako ng mabilis, halos mawala ng kontrol sa manibela. Ang mga sasakyan sa kalsada ay tila blur. Ang tanging nakikita ko ay ang mukha ng aking ina at ang mukha ni Aura na nagdurusa dahil sa kasinungalingan ng aking pamilya. Pagdating ko sa mansyon ng mga Javier, nagulat ang mga bantay nang makita ang aking mukha. Diretso akong pumasok, hindi pinansin ang mga tawag nila. Nakita ko si Don Ricardo na nakaupo sa sala, nagbabasa ng dyaryo. Papa, sigaw ko, at tumayo siya, gulat sa aking presensya. Leo, anong nangyayari sa iyo? Tanong niya, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may pagtataka. Huwag kang magpanggap, Papa. Ang bawat salita ay may kasamang puot. Alam ko ang totoo. Alam kong ikaw ang pumatay kay Mama. At ikaw ang may pakana sa paglubog ng barko. Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. Unti-unting nawala ang pagiging kalmado niya. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Anong pinagsasabi mo, Leo? Nahihibang ka na ba? Ang pagmamahal mo sa babaeng iyan ang nagpapabaliw sa iyo.
Huwag mong isama si Aura dito, Papa. Umalingaw ang boses ko sa buong mansyon. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Dahil sa iyong kasakiman. Dahil sa iyong pagnanais sa kapangyarihan. Tumayo si Don Ricardo at lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Leo, huwag mong kalimutan kung sino ka. Anak ka ng pamilya Javier. May obligasyon ka sa akin. Sa ating pangalan. Ang pangalan na sinira mo, sagot ko, puno ng hinanakit. Ang pangalan na puno ng kasinungalingan. Hindi ako magpapakasal kay Sofia. Hindi ko kayang gawin ang ginawa mo kay Mama. Hindi ko ipapahamak si Aura at ang aming mga anak. Nanlisik ang mga mata ni Don Ricardo. Kung susundin mo ang babaeng yan, sisiguraduhin kong sisirain ko siya. Ang kanyang reputasyon. Ang kanyang buhay. At ang kanyang mga anak, Leo. Walang awa. Tandaan mo, wala siyang kakampi. Walang maniniwala sa kanya. Nanginginig ako sa galit. Alam kong kayang gawin ni Don Ricardo ang kanyang banta. Ang kanyang impluensya ay malawak. Ngunit hindi ko kayang ipahamak si Aura. Lumabas ako ng mansyon. Ang aking mundo ay gumuho. Ang taong pinagkakatiwalaan ko ay ang aking kalaban. Dinala ako ng aking mga paa sa isang lumang simbahan. Umupo ako sa isang bangko at yumuko. Ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng sakit, ay tila sabay-sabay na sumabog. Nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa lahat ng aking naging desisyon. Sa pagiging duwag ko. Sa hindi ko paglaban para kay Aura. Patawarin mo ako, Ma, bulong ko habang umiiyak. Patawarin mo ako. Sa gitna ng aking pighati, naramdaman ko ang isang presensya sa aking tabi. Paglingon ko, nakita ko ang isang matandang babae. Ngumiti siya sa akin, isang ngiti na puno ng pangunawa. Anak, huwag mong isara ang iyong puso sa pag-ibig, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. Ang pag-ibig ang magbibigay sa iyo ng lakas. Ang pag-ibig ang magpapalaya sa iyo. Hindi ko alam kung sino siya, ngunit ang kanyang mga salita ay tila bumulong sa aking kaluluwa. Pagkatapos noon, dumiretso ako sa ospital. Kailangan kong bumalik sa aking propesyon. Kailangan kong kumilos. Ngunit habang naglalakad ako sa hallway, nakita ko si Sofia na naglalakad din tila may hinahanap. Leo, tawag niya at lumapit sa akin. Saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap. May kailangan tayong pag-usapan, sabi ko, ang aking tinig ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng babala. Hindi ako magpapakasal sa iyo, Sofia. Nanlaki ang mga mata niya. Anong pinagsasabi mo? Baliw ka na ba? Nakaayos na ang lahat. Ang dalawang pamilya ay nakasalalay dito. Hindi ako magpapakasal sa isang babaeng alam kong sangkot sa pagkamatay ng aking ina, sabi ko, direkta sa kanyang mga mata. Namutla si Sofia. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi. Hindi ako. Walang kinalaman ang pamilya ko dyan. Alam ko ang totoo, Sofia, sabi ko. At hindi ko hahayaang manalo ang kasinungalingan. Pipiliin ko ang katotohanan. Pipiliin ko ang pag-ibig. Pagkatapos noon, tinalikuran ko siya. Wala na akong pakialam sa kung anong sasabihin ng aking ama. Wala na akong pakialam sa mga obligasyon. Ang tanging mahalaga ay si Aura at ang aming mga anak. At ang paghahanap ng hustisya para sa aking ina. Ngunit bago pa ako makalabas ng ospital, biglang tumunog ang aking cellphone. Ito ang private investigator. Sir, may bago po akong nalaman, sabi niya, ang kanyang boses ay may pagka-urgent. May bago po kaming ebidensya na nagpapatunay na ang pagkamatay ng ina niyo ay konektado sa isang malaking issue sa Javier Vergara Shipping Lines. At mukhang mayroong isa pang utak sa likod ng lahat ng ito bukod kay Don Ricardo. Napatigil ako. Isa pa? Mas malalim pa sa inaakala ko. Napatigil ako. Isa pang utak. Ang impormasyong iyon mula sa private investigator ay tila isang malakas na sampal sa aking mukha. Kung hindi lang si Don Ricardo, sino pa? At bakit? Ang bawat lihim na nabubunyag ay nagpapabigat sa aking puso, ngunit lalo rin itong nagpapalakas sa aking determinasyon. Salamat sa impormasyon, sabi ko sa investigator, ang aking boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagbabanta. Patuloy mo silang bantayan. Gusto kong malaman ang bawat galaw nila.
Pagkatapos noon, dumiretso ako sa bahay ni Mang Tonyo, kung saan pansamantalang nananatili si Aura. Kailangan niyang malaman ito. Kailangan naming magplano ng magkasama. Pagdating ko, nakita ko si Aura nakausap si Mang Tonyo sa sala. Ang kanyang tiyan ay unti-unting lumalaki. Ang bawat sulyap ko sa kanya ay nagbibigay sa akin ng lakas. Siya at ang aming mga anak ang dahilan kung bakit ako lalaban. Aura, Mang Tonyo, sabi ko at napalingon sila sa akin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari, Leo? Tanong ni Aura, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat ng nalaman ko kay Sofia at sa private investigator. Ang pagkamatay ng aking ina ay hindi aksidente, kundi pinlano. At ang paglubog ng barko ay isang cover-up. Higit sa lahat, mayroong isa pang mastermind bukod kay Don Ricardo. Nanginginig si Aura. Kaya pala ganito sila kadesidido sa kasal nyo. May mas malalim pa pala. Sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang laro ng kapangyarihan ay masalimuot. At ang buhay ay nagiging piyesa lamang sa chessboard ng mga mayayaman. Kailangan nating maging maingat, dagdag ko. Alam ni Papa na may alam na ako. Delikado ang sitwasyon nyo, Aura. Lalo na ang mga bata. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may kumatok sa pintuan. 3 malalaking lalaki ang nakatayo sa labas. Nakasuot sila ng itim na damit at may seryosong tingin. Nandito ba si Aurora San Jose? Tanong ng isa sa kanila. Ang kanyang boses ay malamig. Agad kaming nagkatinginan. Sina Don Ricardo ang nagpadala sa kanila. Sino kayo? Tanong ni Mang Tonyo, matapang na humarang sa pintuan. Wala kayong pakialam, sabi ng isa, at sinubukan nilang puwersahin ang pintuan. Tumakbo kayo, Aura, sigaw ko. Takbo. Hinila ko si Mang Tonyo papalayo sa pintuan. Mabilis na hinila ni Aura ang isang sako na mailamang mga damit at lumabas sa likod ng bahay. Narinig namin ang malakas na pagpihit ng doorknob. Leo, huwag kang magpapakamatay, sigaw ni Aura habang tumatakbo. Susunod ako, sigaw ko paman. Sinubukan naming pigilan ang mga lalaki, ngunit marami sila. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isa sa kanila na naglabas ng baril. Alam kong hindi ako pwedeng magpadaig. Kailangan kong protektahan si Aura at ang aming mga anak. Nagmadali akong tumakbo palabas ng bahay, sumunod kay Aura. Naririnig ko ang mga yapak ng mga lalaki sa likod namin. Tumakbo kami sa mga madidilim na eskinita, pilit na iniiwasan ang mga tao. Ang bawat sulok ay tila may bantay. Kailangan nating pumunta sa ligtas na lugar, sabi ko kay Aura, habang hinahabol namin ang hininga. May alam ako, sabi niya, at hinila ako patungo sa isang lumang apartment building. Nagtago kami sa likod ng isang sasakyan. Narinig namin ang tunog ng mga yabag ng mga lalaki. Malapit na sila. Anong gagawin natin? Bulong ni Aura, nanginginig sa takot. Biglang, isang lumang jeepney ang huminto sa aming harapan. Ang driver ay isang babae, may edad na, ngunit may matapang na tingin. Sakay na kayo, sabi niya at mumiti. Huwag kayong matakot. Kilala ko ang mga Javier. At alam ko kung ano ang ginagawa nila. Nagkatinginan kami ni Aura. Sino siya? Siya si Aling Nena, ang nanay ni Aura, bulong ni Mang Tonyo, na biglang lumitaw sa likod namin. Mukhang nakatakas din siya sa mga lalaki. Hindi kami nag-aksaya ng oras. Sumakay kami sa jeepney. Mabilis na pinatakbo ni Aling Nena ang sasakyan, iniiwasan ang mga kalsada na may mga bantay. Habang nagmamaneho siya, napansin kong may ilang mga pasahero pa sa loob ng jeepney. Mga matatanda at ilang kabataan. Lahat sila ay nakangiti, tila alam nila ang nangyayari. Hindi kayo nag-iisa, sabi ni Aling Nena, habang nakatingin sa rearview mirror. Marami ang galit sa mga Javier. At handa kaming tumulong. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi kami nag-iisa. Mayroon pa kaming mga kaalyado. Dinala kami ni Aling Nena sa isang lumang bahay sa isang malaking komunidad. Hindi ito maganda, ngunit masikip at puno ng buhay. Ang mga tao ay lumabas upang salubungin kami. Salamat sa inyong lahat, sabi ko, habang hinawakan ang kamay ni Aura. Hindi namin alam kung paano kami makakapagbayad sa inyo. Walang anuman, sabi ng isang matandang lalaki.
Ang mga Javier ay matagal nang nagpapahirap sa aming komunidad. Panahon na para bumangon. At kayo ang pag-asa namin. Ngunit sa gitna ng aming paghinga ng maluwag, biglang tumunog ang aking cellphone. Si Sofia. Leo, kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Nasa panganib ka. At nasa panganib din si Aura at ang mga bata. Narinig ko ang plano ni Papa. Hahanapin niya kayo at sisiguraduhin niyang walang matitira sa inyo. Nagkatinginan kami ni Aura. Ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa inaakala namin. Ang laban ay hindi lang para sa hustisya, kundi para sa aming buhay. Nanginginig ang aking kamay habang hawak ang cellphone. Ang boses ni Sofia, puno ng takot, ay umalinggaw sa aking tainga. Nasa panganib ka. At nasa panganib din si Aura at ang mga bata. Narinig ko ang plano ni Papa. Hahanapin niya kayo at sisiguraduhin niyang walang matitira sa inyo. Anong plano? Tanong ko, ang aking tinig ay halos hindi marinig. Hindi ko pwedeng sabihin ngayon. Pero kailangan ninyong magtago. Kailangan ninyong lumayo sa Maynila, sabi niya, at biglang naputol ang tawag. Nagkatinginan kami ni Aura. Ang pag-asa na naramdaman namin kanina nang makakita kami ng mga kakampi ay biglang nawala. Nagbalik ang takot. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala namin. Kailangan nating umalis dito, sabi ko kay Aura. Hindi na tayo ligtas. Pero saan tayo pupunta? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Sa pinakaliblib na lugar na alam ko, sagot ko. Kung saan walang sinuman ang makakahanap sa atin. Kahit si Don Ricardo. Nagsimula kaming maghanda. Inihanda ni Aling Nena ang mga importanteng gamit para sa paglalakbay. Si Mang Tonyo naman ay nagbigay ng mga payo kung paano kami magtatago. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang buhay ni Aura at ng aming mga anak ay nakasalalay sa akin. Mag-ingat kayo, Leo, Aura, sabi ni Aling Nena habang niya yakap kami. Sana magtagumpay kayo. Sumakay kami sa isang lumang bus. Ang paglalakbay ay mahaba at nakakapagod. Sa bawat busina ng sasakyan, bawat anino na dumadaan sa bintana, naramdaman namin ang kaba. Baka sinusundan na kami. Baka nakita na kami. Sa gitna ng bus, kinapa ko ang kamay ni Aura. Malamig ito, nanginginig. Alam kong natatakot din siya. Okay lang tayo, Aura, bulong ko, sinisikap na pakalmahin siya. Magiging okay ang lahat. Ngunit sa loob-loob ko, nagdududa ako. Paano kami magiging okay kung ang lahat ay tila laban sa amin? Pagdating namin sa isang probinsya, lumipat kami sa isang bangka. Ang aming destinasyon, isang maliit at liblib na isla sa dulong bahagi ng bansa. Ang tanging paraan upang makarating doon ay sa pamamagitan ng dagat. Habang naglalayag kami, ang kalmadong dagat ay biglang naging magulo. Ang hangin ay lumakas at ang mga alon ay naging matangkad. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin. May masamang mangyayari. Anong nangyayari? Tanong ni Aura habang hawak ang aking kamay. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Bagyo yata, sagot ng bangkero. Kailangan nating maging matatag. Ngunit hindi ordinaryong bagyo ang bumabalot sa amin. Ang mga alon ay nagiging mas matangkad, mas malakas. Tila may puwersa na humihila sa amin pababa. Biglang, isang malaking alon ang tumama sa bangka. Tumilapon kaming lahat. Naramdaman ko ang paghila ng dagat sa akin. Ang dilim ay bumabalot sa aking paningin. Aura, sigaw ko, pilit na lumalaban sa alon. Ngunit hindi ko siya makita. Napilitan akong lumutang, pilit na lumalangoy. Hanggang sa makita ko ang bangka, basag, lumulubog. At doon ko nakita si Aura, nakasabit sa isang piraso ng kahoy. Aura! Kumapit ka, sigaw ko, habang lumalangoy patungo sa kanya. Ngunit bago pa ako makalapit, isang malaking alon ang muling tumama. Ang piraso ng kahoy na pinanghahawakan ni Aura ay biglang nawala sa paningin ko. Ang dilim ay bumalot sa akin. Ang lamig ng dagat ay tila yelo sa aking balat. Nawala. Ang lahat ay nawala. Si Aura. Ang aming mga anak. Ang lahat ng pag-asa. Dahil sa pagod at pagkabigo, hindi ko na naramdaman ang aking sarili. Hinayaan ko na lang ang alon na dalhin ako. Ang tanging naiwan ay ang sakit.
ang pighati, at ang kawalan ng pag-asa. Lumipas ang mga oras o marahil ay mga araw. Hindi ko alam. Pagdilat ko ng aking mga mata, nakahiga ako sa isang dalampasigan. Ang aking katawan ay nananakit. Ang aking lalamunan ay tuyot. Auradi. Bulong ko at napansin kong wala siya sa tabi ko. Pinilit kong bumangon, ngunit halos mawalan ako ng balanse. Ang lahat ng aking lakas ay nawala. Ang mundo ay tila walang kulay. Sa gitna ng aking pighati, narinig ko ang tunog ng telepono. Ang aking cellphone. Paano ito nakaligtas? Kinuha ko ito. Isang text message mula sa private investigator. Sir, may bago po kaming natuklasan. Ang inyong ama, si Don Ricardo, ay nagplano ng pagpapawalang saysay sa pagkakakilanlan ng inyong mga anak. Mayroon siyang peking dokumento na nagpapatunay na hindi kayo ang tunay na ama ng mga bata. At handa na siyang gamitin ito laban sa inyo. Napakuyom ang aking kamao. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Nawala na si Aura. Ang aming mga anak ay nasa panganib. At ngayon, pati ang kanilang pagkakakilanlan ay tatanggalin sa amin. Ang lahat ay nawala. Ang pag-ibig. Ang pamilya. Ang trabaho. Wala na akong pakialam sa aking propesyon bilang doktor. Ang tanging nais ko ay magpahinga. Lumakad ako ng walang direksyon sa dalampasigan. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang mga alon ay malumanay. Ngunit ang sakit sa aking puso ay hindi. Sa gitna ng aking paglalakad, narinig ko ang busina ng isang sasakyan. Isang malaking sasakyan ang huminto sa aking harapan. Ang driver ay nakita kong isang matangkad at malaking lalaki. Naglakad ako ng walang pakialam. Walang takot. Wala na akong pakialam kung anong mangyayari sa akin. Ngunit bigla, isang malakas na tunog ang narinig ko. Ang aking katawan ay tila tinamaan ng isang malaking bagay. Ang sakit ay umalinggaw-ngao sa aking buong pagkatao. Ang dilim ay bumalot sa akin. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking katawan sa lupa. Ang huling nakita ko ay ang mukha ng driver na tila gulat sa nangyari. Pagkatapos noon, wala na akong naramdaman. Napakadilim. Walang kulay. Walang tunog. Tanging ang matinding lamig ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung nasaan ako o kung anong nangyari. Pagod na ako. Gusto ko nang sumuko. Mama ni. Isang bulong. Isang pamilyar na tinig. Nagmulat ako ng mga mata. Ang puting kisam ng ospital ang unang bumungad sa akin. Amoy gamot. Bumalik ang lahat ng alaala. Ang aksidente sa bangka. Ang pagkawala ni Leo. Ang pangamba ko para sa aming mga anak. Naramdaman ko ang pagbigat sa aking tiyan. Doon sila. Ang aking mga anak. Sila ang tanging nagbibigay sa akin ng dahilan para lumaban. San Jose, gising na po kayo, sabi ng isang nurse at lumapit sa akin. Kamusta po ang pakiramdam nyo? Ang mga anak ko. Okay lang ba sila, ang unang tanong ko. Ngumiti ang nurse. Malulusob po sila, ma'am. Nagpapagaling na po kayo. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi sila nawala. Hindi pa. Pinilit kong umupo. Ang aking katawan ay mahina pa, ngunit ang aking kalooban ay nagsisimula ng bumalik. Salamat po, bulong ko. May bisita po kayo, sabi ng nurse at bumukas ang pintuan. Pumasok si Sofia. Nakasuot siya ng simple at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, hindi ng galit. Nagulat ako. Bakit siya nandito? Aura, bulong niya at lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Patawarin mo ako. Bakit ka nandito, Sofia? Tanong ko, puno pa rin ang pagdududa. Narinig ko ang lahat, sabi niya, at umupo sa tabi ng aking kama. Ang plano ni Papa. Ang paglubog ng barko. Ang pagkamatay ng nanay ni Leo. Ang lahat. At alam kong ikaw ang may kakayahang ilabas ang katotohanan. Ikinuwento niya sa akin ang lahat ng nalalaman niya. Ang masalimuot na plano ni Don Ricardo at ng kanyang ama na si Infi Vergara,
kung paano nila ginamit ang kasal nila ni Leo upang palakasin ang kanilang imperyo, at kung paano nila tinangkaing burahin ang lahat ng ebidensya sa pamamagitan ng paglubog ng barko at ang pagkamatay ng ina ni Leo. At ang pinakahuling balita, ang pagtatangka nilang ipawalang saysay ang pagkakakilanlan ng aking mga anak. Ang bawat salita ni Sofia ay tila apoy na nagpapagalit sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang galit ay hindi nakakapagpahina. Ito ay nagbibigay ng lakas. Kailangan kong lumaban, sabi ko, at nakita ko ang aking sarili na nakangiti sa kabila ng lahat ng sakit. Para sa mga anak ko. Para kay Leo. Para sa hustisya. Tutulungan kita, Aura, sabi ni Sofia. Alam kong nagkamali ako. Pero gusto kong itama ang lahat. Nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Hindi ako nag-iisa. May mga kakampi ako. Kinaumagahan, dumalaw sa akin si Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay puno ng tuwa. Aura, alam kong hindi ka susuko, sabi niya. Ang iyong puso ay matatag. Ang iyong kaluluwa ay malakas. At alam kong may paraan tayo upang labanan ang mga Javier. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang karanasan bilang abogado. Ang mga batas. Ang mga butas sa sistema. Ang mga paraan upang ilabas ang katotohanan. Hindi natin pwedeng labanan sila sa tradisyonal na paraan, Aura, sabi ni Mang Tonyo. Masyado silang malakas. Masyado silang maimpluwensya. Kailangan nating gamitin ang mas matalas na paraan. Ang kapangyarihan ng publiko. Napakunot ang noo ko. Kapangyarihan ng publiko. Ang media, sabi ni Mang Tonyo. Ang social media. Ito ang ating magiging sandata. Ang katotohanan ay ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa kasinungalingan. Nagsimula kaming magplano. Sa tulong ni Sofia, nakakuha kami ng mas maraming ebidensya. Mga dokumento. Mga recorded conversation. Lahat ng ito ay magpapatunay sa mga krimen ni Don Ricardo at ng pamilya Vergara. Pero paano si Leo, tanong ko kay Sofia. Anong nangyari sa kanya? Napabuntong hininga si Sofia. Wala akong balita. Simula nang maaksidente siya nawala na siya ng malay. Hindi pa siya nagigising. Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking puso. Leo. Kailangan kong lumaban. Para sa aming lahat. Isang hapon, habang ako ay nagpapagaling sa ospital, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang matangkad na babae, may edad na, ngunit may matikas na tindig. Nakasuot siya ng simpleng damit, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Aurora San Jose, tanong niya. Opo, sagot ko. Ako si Elena, sabi niya at mumiti. Ako ang kapatid ng ina ni Leo. At alam kong kailangan mo ng tulong. Matagal ko nang pinaghihinalaan ang kapatid ko. At ngayon, handa akong tumulong sa iyo upang ilabas ang katotohanan. Nakanganga ako. Ang kapatid ng ina ni Leo. Isang hindi inaasahang kaalyado. Isang anghel na dumating sa aking pinakamadilim na sandali. Salamat, bulong ko habang umiiyak. Hindi ito madali, Aura, sabi ni Tita Elena. Pero magkasama tayo. Hindi ka nag-iisa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang muling pagbangon ng pag-asa sa aking puso. Ang laban ay hindi pa tapos. At handa akong gawin ang lahat para sa aking pamilya at para sa hustisya. Ang dilim ay unti-unting lumabo at ang aking mga mata ay dahan-dahang nagmulat. Ang unang naramdaman ko ay ang matinding sakit sa aking ulo at ang lamig sa aking katawan. Puting kisam. Amoy gamot. Ospital. Leo! Gising ka na. Narinig ko ang pamilyar na tinig. Lumingon ako at nakita ko si Aura. Nakaupo siya sa tabi ko, ang kanyang mukha ay puno ng luha at ngiti. Mas maganda siya ngayon, may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. At ang kanyang tiyan mas malaki na. Aura di. Bulong ko at sinubukan kong abutin ang kanyang kamay. Ang aking mga daliri ay mahina pa. Niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat sa Diyos, Leo. Gising ka na. Akala ko na wala ka na rin. Naramdaman ko ang init ng kanyang yakap. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at pagod ay tila naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang presensya. Ang mga bata okay lang ba sila? Ang unang tanong ko.
Umiti siya, ang kanyang ngiti ay parang sikat ng araw. Malulusog sila, Leo. Lalaban tayo para sa kanila. Sa mga sumunod na araw, unti-unti kong nalaman ang lahat ng nangyari habang ako ay walang malay. Ang paglaban ni Aura, ang pagtulong ni Sofia, ang paglitaw ni Tita Elena, at ang plano ni Mang Tonyo. Ang lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Ang galit sa aking ama ay lalong lumaki, ngunit kasama nito ang matinding determinasyon na ipaglaban ang katotohanan. Kailangan nating bumangon, Leo, sabi ni Aura isang hapon, habang hawak ang aking kamay. Hindi tayo pwedeng magpadaig. Para sa ating pamilya. Alam ko, sagot ko, at naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Kailangan kong bumawi. Kailangan kong labanan ang aking ama. Dumating si Mang Tonyo sa aking kwarto. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Handa na ang lahat, Leo. Ang mga ebidensya ay nasa atin na. Kailangan na nating ilabas ang katotohanan. Anong plano, tanong ko. Press conference, sabi ni Mang Tonyo. Sa publiko. Sa harap ng lahat. Doon natin ibubunyag ang lahat ng lihim ng mga Javier at Vergara. Nanginginig ako sa kaba, ngunit alam kong ito ang tamang gawin. Ito ang panahon para ilabas ang katotohanan. Kinaumagahan, nasa isang malaking conference room kami. Ang mga kamera ay kumikinang at ang mga reporter ay nagkakagulo. Kasama ko si Aura, si Mang Tonyo, si Sofia at si Tita Elena. Ang bawat isa sa amin ay may sariling sugat, ngunit lahat kami ay magkakasama, handang lumaban. Magandang umaga sa inyong lahat, nagsimula si Mang Tonyo, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nandito kami ngayon upang ibunyag ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni N.S. Clarissa Javier, ang ina ni E. Filio Javier, at ang paglubog ng E. Siwin. Ang ingay ng mga reporter ay lalong lumakas. Naglabas si Mang Tonyo ng mga dokumento, mga larawan at mga audio recording. Ang bawat ebidensya ay tila isang bomba na sumasabog sa conference room. Hindi aksidente ang pagkamatay ni M.S. Clarissa Javier, sabi ni Mang Tonyo. Siya ay pinatay. Pinatay ng taong pinakamamahal niya, ang kanyang asawa, si E. Ricardo Javier. At ang utak sa lahat ng ito ay si E. Alejandro Vergara, ang ama ni E. Sofia Vergara. Nagulat ang lahat. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod. At ang paglubog ng E. Siwind, patuloy ni Mang Tonyo, ay hindi rin aksidente. Ito ay isang sabotahe. Upang burahin ang lahat ng ebidensya sa kaso ng pagkamatay ni A.S. Javier, at upang mapagtakpan ang mga iligal na transaksyon ng Javier Vergara Shipping Lines. Ang lahat ay tumahimik. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang mukha ni Don Ricardo at N.V. Vergara ay ipinakita sa screen na mailabel na wanted for murder and conspiracy. Lumapit ako sa mikropono. Ang aking puso ay nanginginig, ngunit alam kong kailangan kong magsalita. Ako po si Helio Javier, sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Ang aking ama ang pumatay sa aking ina. At sinubukan niyang burahin ang lahat ng ebidensya. Sinubukan niya akong manipulahin. Ngunit hindi ako magpapadaig. Hinawakan ko ang kamay ni Aura. Ang babaeng ito, si Aurora San Jose, at ang aming mga anak, ang mga biktima ng kanilang kasakiman. Ang kasal ko kay Sofia ay isang pilit na kasunduan upang pagtakpan ang kanilang mga krimen. Ngunit ngayon, lalaban kami. Para sa hustisya. Biglang, isang reporter ang sumigaw, nasaan po si Don Ricardo at N.V. Vergara ngayon? Napakunot ang noo ko. Ang mga otoridad ay matagal nang naghahanap sa kanila. Hindi po namin alam, sagot ni Mang Tonyo. Ngunit sisiguraduhin naming hahanapin sila at papanagutin sa batas. Pagkatapos ng press conference, ang mundo ay nagbago. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang mga tao ay nagalit sa mga Javier at Vergara. Ang aming kwento ay naging inspirasyon. Naramdaman ko ang pagod, ngunit may kasama itong kagalakan. Nagtagumpay kami. Ito ang simula ng paghahanap ng hustisya. Ngunit sa gitna ng lahat ng gulo, habang kami ay lumabas ng conference room, biglang nawala si Don Ricardo sa kanyang tirahan. Ang balita ay kumalat sa GC, tila naglaho siya na parang bula. Nagkatinginan kami ni Aura. Hindi pa tapos ang laban. Ang aming pangunahing kalaban ay malaya pa.
Ang balita tungkol sa pagkawala ni Don Ricardo ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Nagkaroon ng malawakang manhunt, ngunit tila naglaho siya na parang bula. Hindi kami pwedeng magpakampante. Alam kong hindi siya basta-basta susuko. Kailangan natin siyang mahanap, sabi ko kay Mang Tonyo, habang pinag-aaralan namin ang mapa. Bago pa siya makagawa ng panibagong kalokohan. Masyado siyang matalino, sabi ni Mang Tonyo. At mayaman. Marami siyang koneksyon. Pero may kahinaan din siya. Ano, tanong ko. Ang kanyang pagmamahal sa kapangyarihan at pagkontrol, sagot ni Mang Tonyo. Hindi siya pwedeng mabuhay ng walang kontrol. Mayroong isang lugar kung saan siya laging bumabalik kapag pakiramdam niya ay nawawalan siya ng lahat. Nagkatinginan kami ni Aura. Ang lugar na iyon ay ang lumang ancestral house ng mga Javier sa isang liblib na probinsya. Hindi ito napapansin ng publiko, ngunit alam kong doon niya madalas dalhin ang aking ina tuwing sila ay may problema. Doon siya pupunta, sabi ko. Pupuntahan ko siya. Hindi, Leo, sabi ni Aura. Sasama ako. Hindi kita hahayaang mag-isa. Ito ang laban natin. Ngumiti ako. Ang kanyang katatagan ay nagbibigay sa akin ng lakas. Si Sofia at Tita Elena ay nagpasya ring sumama. Ito ang magiging huling komprontasyon. Naglakbay kami ng palihim, gamit ang isang lumang van na ibinigay ni Aling Nena. Ang aming paglalakbay ay puno ng tensyon. Alam naming delikado ang bawat galaw. Pagdating namin sa ancestral house, nakita namin ang ilang mga security guard na nagbabantay. Ngunit may kakaiba sa kanilang mga kilos. Tila sila ay nagmamadali at may bakas ng takot sa kanilang mga mukha. May mali, bulong ko. Hindi lang si Papa ang nandito. Dahan-dahan kaming pumasok sa loob ng bakuran. Ang lumang bahay ay tahimik, ngunit naramdaman ko ang kakaibang presensya. Parang may nagtatago. Nandito si Papa, bulong ko, habang papalapit kami sa pangunahing pintuan. Nararamdaman ko. Pagpasok namin, nakita namin si Don Ricardo na nakaupo sa isang silya sa sala. Ang kanyang mukha ay payat, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkabigo. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Engie Alejandro Vergara, ang ama ni Sofia. Siya ang mastermind. Nandito pala kayo, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay malamig. Akala ko ay nagtatago na kayo. Hindi kami nagtatago, sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Nandito kami upang harapin kayo. Upang ilabas ang lahat ng katotohanan. Ngumiti si Vergara, isang ngiti na puno ng panlilinlang. Ano ang nalalaman ninyo? Walang sinuman ang maniniwala sa inyo. Kami ang makapangyarihan. Kami ang batas. Ang batas ay para sa lahat, Jimmy Vergara, sabi ni Mang Tonyo. Hindi kayo makakatakas sa hustisya. Ang lahat ng ebidensya ay nasa amin na. Ang publiko ay naghihintay. Ebidensya, tumawa si E.T. Vergara. Ang mga ebidensya ninyo ay gawa-gawa lamang. Sino ang maniniwala sa isang intern at sa isang doktor na pinawalang saysay na ang pangalan? Napakuyom ang aking kamao. Sinusubukan niya akong galitin. Hindi niyo pwedeng baliwalain ang katotohanan, sigaw ni Aura. Ang buhay ng maraming tao ang inyong sinira. Ang pagkamatay ng ina ni Leo. Ang paglubog ng barko. Ang lahat ng ito ay dahil sa inyo. Ang mga bata, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa tiyan ni Aura. Ang mga bata ay mawawala sa inyo. Mayroon kaming dokumento na nagpapatunay na hindi kayo ang tunay na magulang. At walang magagawa ang sinuman. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ito ang kanyang trump card. Walang silbi ang peking dokumento nyo, sabi ni Mang Tonyo. Mayroon kami ngayong utos ng korte. At ang mga otoridad ay paparating na. Nanlaki ang mga mata ni na Don Ricardo at N.C. Vergara. Hindi nila inaasahan ito. Hindi, sigaw ni A.V. Vergara at naglabas ng baril. Itinutok niya ito kay Aura. Huwag kayong lalapit. Kung lalapit kayo, papatayin ko ang babaeng ito at ang kanyang mga anak. Napasigaw si Aura at niyakap ko siya ng mahigpit. Huwag mong gawin yan, sigaw ko. Sumuko na kayo, sabi ni Mang Tonyo. Wala na kayong takas. Hindi, sigaw ni Don Ricardo. Hindi kami susuko.
Hindi kami magpapadaig sa inyo. Sa gitna ng tensyon, biglang may narinig kaming tunog ng sirena. Ang mga pulis. Dumating na sila. Nagkaroon ng gulo. Sinubukan ni na Don Ricardo at MV Vergara na tumakas. Ngunit hinarangan sila ng mga pulis. Sumuko na kayo. Wala na kayong takas, sigaw ng isang pulis. Ngunit si MV Vergara ay desperado. Itinutok niya ang baril kay Aura. Huwag kayong lalapit. Huwag mong gagawin yan, sigaw ni Sofia at hinarangan si Aura. Nagulat si Vergara. Sofia, anong ginagawa mo? Hindi ko hahayaang saktan mo sila, Papa, sigaw ni Sofia. Tama na ang lahat ng kasinungalingan. Sa kaguluhan, biglang may isang putok ang narinig. Aray! Napasigaw si Vergara. May dugo sa kanyang braso. Nagtago kami sa likod ng isang mesa. Nagpaputok ang isang pulis. Nagkaroon ng sunod-sunod na putok. Naramdaman ko ang pagtulak ni Aura sa akin. Leo! Takbo! Bago pa kami makakilos, narinig namin ang isang malakas na putok na mas malapit sa amin. Isang huling putok. Ang huling putok na nagpatahimik sa buong bahay. Ang matinding putok ay umalinggaw sa buong bahay. Kasabay nito ang tunog ng pagbagsak ng katawan. Niyakap ko si Aura ng mahigpit, pilit siyang pinoprotektahan mula sa posibleng panganib. Ang takot ay bumalot sa amin. Nang dahan-dahang lumipas ang usok at ang katahimikan ay bumalik, dahan-dahan akong tumayo. Nakita ko ang mga pulis na nakapalibot sa katawan ni Alejandro Vergara. May tama siya sa dibdib. Hindi ko alam kung sino ang nagpaputok. Ang tanging alam ko, tapos na ang lahat. Si Don Ricardo, ang aking ama, ay nakaupo sa sahig, nakatingin sa walang buhay na katawan ni Vergara. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay blanko. Lumapit ang mga pulis at inaresto si Don Ricardo. Walang pagtutol. Tila nawalan na siya ng lahat. Sa kanyang pagdaan sa akin, nagkatinginan kami. May bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata, ngunit hindi ko na mabasa. Ang lahat ng galit at pighati ay tila naglaho, napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Niyakap ko si Aura. Tapos na ang lahat, bulong ko. Ligtas na tayo. Nagsimula ang proseso ng paghilom. Si Don Ricardo ay kinasuhan ng murder at conspiracy. Marami siyang kaso at ang kanyang imperyo ay unti-unting gumuho. Si Vergara naman ay namatay sa pinangyarihan ng insidente. Ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyang nabunyag. Si Sofia, sa kabila ng lahat ng kanyang pagkakamali, ay nagbigay ng testamento laban sa kanyang ama at kay Don Ricardo. Sa tulong ni Mang Tonyo, naging state witness siya. Kinailangan niyang magtago sa malalayong lugar para sa kanyang seguridad. Ngunit bago siya umalis, lumapit siya sa amin ni Aura. Patawarin niyo ako, Aura, Leo, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alam kong marami akong kasalanan. Sana balang araw, mapatawad niyo ako. Pinatawad ka na namin, Sofia, sabi ni Aura. Ang mahalaga ay nagpakatotoo ka sa huli. Sana ay makahanap ka ng kapayapaan. Tumango si Sofia at umalis. Alam kong hindi madali ang kanyang paglalakbay. Ngunit alam ko rin na may pag-asa pa para sa kanya. Unti-unting bumalik ang aming buhay sa normal. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Nagbago na kami. Mas matatag, mas matapang, at mas nagmamahalan. Nagsimula akong magtrabaho ulit bilang doktor, ngunit sa isang public hospital. Nais kong gamitin ang aking kaalaman upang tumulong sa mga nangangailangan, hindi para sa pera o kapangyarihan. Mas masaya ako ngayon. Ang bawat buhay na naililigtas ko ay nagbibigay sa akin ng pag-asa. Si Aura naman ay nagpatuloy sa kanyang internship. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa maraming estudyante. Si Mang Tonyo ay bumalik sa pagiging abogado at nagtatrabaho siya ngayon para sa mga biktima ng pang-aabuso. Ang aming mga anak ay unti-unting lumalaki sa loob ng tiyan ni Aura. Sila ang aming pag-asa. Sila ang aming simbolo ng paglaban at pagmamahal. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa parke, kasama si Mang Tonyo at Tita Elena, naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Huminto kami sa harap ng isang puno. May nakasulat dito. Isang pangako.
Ang pangako namin sa isla. Leo, sabi ni Aura, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Panahon na para tuparin natin ang ating pangako. Ngumiti ako. Alam kong ang ibig niyang sabihin ay ang pagpapakasal. Ang opisyal na kasal. Ang pagpapabanal ng aming pag-ibig sa mata ng Diyos at ng tao. Aura, sabi ko. Panahon na. Nagsimula kaming magplano ng kasal. Simple lang. Walang magarbo. Tanging ang mga taong mahal namin ang inimbitahan. Ang mga taong sumuporta sa amin. Sina Mang Tonyo, Aling Nena at Tita Elena. Kinabukasan, isang maliit na sobre ang dumating sa aming bahay. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan ko ito. Sa loob, may isang imbitasyon. Imbitasyon sa kasal. Ngunit hindi ito ang aming kasal. Ano to? Tanong ni Aura. Nakita ko ang pangalan sa imbitasyon. Sofia Vergara. Nagkatinginan kami. Ikinasal na si Sofia. Sino ang kanyang pakakasalan? At bakit niya kami inimbitahan? Mayroon pa ba siyang plano? O tuluyan na siyang nagbago? Ang kaba ay bumalot sa akin. Hindi pa rin ba tapos ang lahat? Nangunot ang noo ko. Si Sofia Vergara, ikakasal. At bakit niya kami inimbitahan? May pahiwatig ba ito ng panibagong plano o talagang nagbago na siya? Ano sa tingin mo, Leo? Tanong ni Aura habang binabasa rin ang imbitasyon. Kitang-kita ang pagdududa sa kanyang mga mata. Dapat ba tayong pumunta? Tiningnan ko ang imbitasyon. Ang venue ay isang simpleng simbahan sa probinsya, malayo sa karangyaan na nakasanayan ng mga Vergara. Ang pangalan ng ikakasal ay Sofia Vergara at Miguel Ramos. Hindi ko kilala ang pangalang Miguel Ramos. Kailangan nating pumunta, Aura, sabi ko. Kailangan nating malaman kung ano ang ibig sabihin nito. At kung talagang nagbago na siya. Huminga ng malalim si Aura. Okay. Kung iyon ang desisyon mo. Pero mag-iingat tayo, ha? Tumango ako. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya o sa aming mga anak. Nang dumating ang araw ng kasal, nagtungo kami sa simbahan. Nagulat kami sa simpleng setup. Walang masyadong tao, tanging ang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Nakita namin si Mang Tonyo at Aling Nena na nakaupo sa likod. Si Sofia ay nakasuot ng simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay payapa at may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang lalaki. Matangkad, may matipunong pangangatawan at may ngiti sa kanyang labi na puno ng pagmamahal. Siya si Miguel Ramos. Nagkatinginan kami ni Aura. Mukhang totoo ang lahat ng ito. Nang matapos ang seremonya, lumapit kami kay Sofia. Salamat at dumating kayo, sabi ni Sofia at ngumiti. Gustong-gusto ko kayong makasama sa araw na ito. Congrats, Sofia, sabi ni Aura. Masaya kami para sa iyo. Sino siya? Tanong ko habang tinuturo si Miguel. Ngumiti si Sofia at hinawakan ang kamay ni Miguel. Siya si Miguel. Ang taong nagturo sa akin ang totoong pag-ibig at kapayapaan. Matagal na kaming magkakilala. Siya ang private investigator na nagbigay sa akin ng mga ebidensya laban sa aking ama at kay Don Ricardo. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob upang labanan ang mga kasinungalingan ng aking pamilya. Nagulat ako. Si Miguel Ramos ang private investigator. Ang tao na nagbigay sa akin ng mga impormasyon. Nagkatinginan kami ni Miguel at tumango siya na tila nagkumpirma ng lahat. Salamat Miguel, sabi ko. Marami kang naitulong sa amin. Walang anuman, Leo, sagot ni Miguel. Lahat ng ito ay para sa katotohanan. Nakangiti kami. Ang mga kasinungalingan ay naglaho na. Ang lahat ng lihim ay nabunyag. Ilang buwan ang lumipas at dumating ang pinakamahalagang araw sa aming buhay. Ang araw ng aming kasal. Sa isang simpleng simbahan sa Isla ng Kalayaan, doon kung saan nagsimula ang lahat. Si Aura ay napakaganda sa kanyang puting bestida. Ang kanyang tiyan ay malaki na, at sa loob nito ay ang aming 4 na pagpapala. Mahal kita, Aura, bulong ko, habang naglalakad kami sa altar. Mahal na mahal din kita, Leo, sagot niya at ngumiti. Ang aming kasal ay puno ng pagmamahal at pag-asa.
Naroon sina Mang Tonyo, Aling Nena, at Tita Elena. Ang mga taong naging bahagi ng aming paglalakbay. Sa resepsyon, habang kami ay sumasayaw, naramdaman ko ang kaba. Malapit na ang kapanganakan ng aming mga anak. Panahon na, Leo, bulong ni Aura. Nararamdaman ko. Agad kaming nagpunta sa pinakamalapit na ospital. Ang mga oras ay tila naging walang katapusan. Ang sakit ni Aura ay matindi, ngunit matatag siya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabi ko, kaya mo yan, mahal. Nandito ako. Sa wakas, narinig namin ang iyak ng mga sanggol. Hindi isa, kundi apat. Apat na malulusog na sanggol. 3 lalaki at 1 babae. Ang mga biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos, bulong ko, habang lumuluha. Pinangalanan namin sila, Lian, Ethan, Chlo, at Orion. 4 na pangalan, 4 na bagong simula. Ang aming buhay ay naging masaya at puno ng pagmamahal. Ang aming kwento ay naging inspirasyon sa maraming tao. Ang mga Javier at Vergara ay nawalan ng impluensya. Ang batas ay naghari. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo naming naiintindihan ang halaga ng pamilya, ng pagmamahal, at ng paglaban para sa katotohanan. Isang gabi, habang kami ay nakaupo sa labas ng aming bahay, nakatingin sa mga bituin, dumating si Mang Tonyo. May dala siyang isang lumang kahon. Para sa inyo ito, sabi niya, at inabot sa akin ang kahon. Binuksan ko ito. Sa loob, may mga lumang liham at isang locket. Ang mga liham ay mula sa ina ko. Ang locket ay may nakasulat na pangalan, Clarissa. Ang locket na palaging suot ng aking ina. Nahanap ko ito sa lumang bahay ng mga Javier, sabi ni Mang Tonyo. Mukhang ito ang huling lihim na itinago ng iyong ina. Ang katotohanan tungkol sa kung bakit siya laging malungkot. Tungkol sa isang tao na minahal niya bukod sa iyong ama. Napakunot ang noo ko. Isang lihim. Isang pag-ibig. Ang bawat liham ay puno ng sakit at pighati. Ang kanyang ina ay minahal ang isang lalaki, ngunit pinilit siyang ipakasal sa aking ama. Ang locket ay regalo mula sa lalaking iyon. Ang kanyang tunay na pag-ibig. Namatay ang lalaking ito bago pa man niya kayang makipagkita sa iyong ina, sabi ni Mang Tonyo. Hindi na nakilala ng iyong ina ang kapayapaan. Hindi niya naranasan ang kaligayahan. Kaya siya laging malungkot. Kaya siya namatay ng may dalang lihim. Ang aking puso ay tila nabasag. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng sakit. Hindi lang si Sofia at si Don Ricardo. Maging ang aking ina ay may dalang lihim. Isang lihim ng pag-ibig na hindi nabigyan ng pagkakataon. Tiningnan ko si Aura at niyakap ko siya ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Aura. Ikaw at ang ating mga anak ang aking tunay na pag-ibig. At sisiguraduhin kong hindi natin mararanasan ang sakit na naramdaman ni Mama. Umiti si Aura at hinalikan ako. Mahal din kita, Leo. Magkasama tayo sa lahat ng pagsubok. Ang aming kwento ay nagtapos sa paghahanap ng katotohanan, sa pagtubos at sa paghilom. Ngunit ang bawat kabanata ay nagturo sa amin ng isang bagay. Ang buhay ay puno ng misteryo, ngunit ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa lahat ng dilim. At ang huling lihim, ang lihim ng tunay na pag-ibig, ay sa wakas ay nabunyag. At dito nagtatapos ang kwento ni na Aurora at Leo, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pag-ibig, at paghahanap sa katotohanan. Sa lahat ng nagbasa at naging bahagi ng aming paglalakbay, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Isang karangalan ang makasama kayo sa bawat kabanata ng buhay ni na Aura at Leo. Hindi ko inakala na ang simpleng ideya ay magiging isang kwento na may sariling buhay, na puno ng aral at emosyon. Bawat salita na aking isinulat ay hinugot mula sa aking karanasan at pananaw sa mundo, at umaasa ako na naramdaman ninyo ang bawat kagalakan, pighati, at pagbangon ng ating mga tauhan. Ang kwentong ito ay higit pa sa pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, ang tapang na harapin ang katotohanan, at ang walang hanggang pag-asa na mananatili kahit sa pinakamadilim na sandali. Naway magsilbing inspirasyon ang kanilang paglalakbay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang pagsubok, at ang hustisya ay laging mananaig. Mula sa aking mga kamay, iniaalay ko ang kwentong ito sa inyo. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Gusto kong marinig ang inyong naging karanasan sa pagbabasa.
Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa susunod na kwento, paalam.